Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Heart Secrets. Mauna ka nang lumabas, tita. Susunod din ako maya-maya para hindi halata. Sabi ko sa kanya nang mapansing nakapag-ayos na siya. Nakangiti siyang tumango. Ginawaran muna niya ako ng mabilis na halik sa labi bago tuluyang lumabas. Kapag tuluyan ka nang nalunod sa isang bagay na ipinagbabawal, mahirap nang tukuyin kung ano pa nga ba ang tama at mali. Kung ano ang dapat sa hindi. Kahit paulit-ulit mo pang sabihin sa sarili mong tama na, muli ay matatagpuan mo na lamang ang sariling sumasabay ulit sa agos nito. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na mahirap gawin ang mali at naging mahirap na ang pagpili mo sa tama. Magandang araw sa lahat ng mga listeners na hanggang ngayon ay walang sawang nag-aabang ng mga bagong kwento sa channel na to. Kamusta po kayo? Tawagin nyo na lamang po akong Kaloy. Hindi ko po totoong pangalan. Mula sa isang baryong matagal ko nang iniwan. Pero kailanman ay hindi tuluyang binibitawan. Taong 2022 nang mangyari po yon. May malakas na tunog ng tambol, ilaw ng bumbilyang nakasabit sa kawad at mga iba't ibang kulay ng banderitas sa buong kabaryuhan. Amoy na mga nilulutong kakanin na parang kahit kailan ay kay sarap pa ring uwian. Doon sa baryong yon kung saan nangyari ang lahat. Lumaki ako sa putik na kalsada, sa huni ng manok tuwing madaling araw, sa mga piyestang taon-taong naming ipinagdiriwang. Kapag piyesta ay nag-iiba ang baryo. Mas maingay, maliwanag, at matagal na rin akong hindi umuuwi noon. May sarili na akong buhay sa Maynila. Trabaho, upa, at mga araw na pare-pareho. Pero kapag piyesta, may kakaibang hatak ang baryo. Yung mahuhomesick ka talaga, kaya hindi pwedeng hindi ka makauwi. Naalala ko pa ang sinabi ni mama sa akin nung tumawag siya. Kaloy, anak, baka naman pwedeng umuwi ka muna. Piyesta naman. Uuwi nga rin sina Tito Bernard mo at kasama pa ang pamilya niya. Nang makumpleto naman tayo. Sabi niya sa akin na ang tinutukoy ay ang nakakatanda niyang kapatid na lalaki. Dahil na rin sa pakiusap ng mama ay umuwi nga ako. Nauna lang ako ng isang araw bago dumating sina Tito Bernard. Dumating sila isang hapon bago magsimula ang kasiyahan. Kasama niya ang asawa niyang si Tita Cynthia at ang anak nilang si Fel na 2 taon lang ang bata sa akin. Dumating din ang iba pang mga kamag-anak ni na mama. Nagmano, nakipagbatian, may mga tanong na paulit-ulit. Kamusta ka na? Kailan ka pa dumating? May asawa ka na ba o kaya nobya? Tumatawa lang ako kapag naririnig ko ang mga yon. Sa baryo, ang mga tanong ay hindi naghahanap ng sagot. Naghihintay lang ng butas ng kung anong pwedeng imarites sa iba. Sa labas naman, nagsisimula na ring maghanda ang ibang kabahayan. May mga nagiinom na kahit hindi pa gabi. May mga batang nagtatakbuhan sa gitna ng kalsada at walang takot masagasaan. Yun ang nakakamiss sa probinsya. At doon ko unang napansin kung paanong si Tita Cynthia ay madalas nasa kusina kaysa sa tabi ng kanyang asawa. Kung paanong si Fel ay laging nasa gilid ng kasiyahan, parang hindi sigurado kung saan siya lulugar. Akala ko noon, Miss Hart, uuwi lang ako para sa piyesta, para makasama ang pamilya, para makisaya at para sa alaala. Ngunit iba pala ang magiging karanasan ko sa pag-uwi kong yon. Lumipas sa mga oras at halata mong may pinaghahandaan ng bawat pamilya sa baryo. Maging sina mama at iba pang kasapi ng pamilya ay nagsimula ng lutuin ang iba't ibang putahe para sa piyesta. Tita, ako na po. Sabi ko isang umaga kay Tita Cynthia, sabay abot ng kutsilyo. Tumingin siya sa akin ng saglit. Okay lang, hindi na kailangan. Sagot niya, umupo ka na lang dyan. Kaya ko naman to. Tahimik kaming magkasama sa kusina. Matagal ka na rin bang hindi nakakauwi? Tanong niya nang hindi tumitingin. Opo eh. Busy din kasi sa trabaho at mga deadlines na kailangang habulin.
Napatango-tango siya habang nagtatadtad. Ganyan talaga. Sabi niya nang halos pabulong. Nagiging mas mabigat ang responsibilidad. Wala na kaming sinabi pagkatapos noon. Nagsigisingan na rin ang iba pa at may kanya-kanya nang ginagawa. Si Fel naman ay hindi ko siya madalas makita sa gitna ng bahay. Mas madalas siyang nasa labas, nakaupo sa may rocking chair habang hawak ang cellphone. Isang hapon, nadatnan ko siyang naglalakad papuntang tindahan. Sabay ka na. Sabi ko, pupunta rin ako ron may bibilin lang. Tumango lang siya. Naglakad kami ng magkatabi at walang imikan. Hanggang siya na ang unang nagsalita. Hindi ka nasanay dito, no? Halata ba? Tanong ko. Medyo. Parang lagi kang nagmamadali kahit wala ka namang hinahabol Napangiti ako ron. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil may tama. Ikaw? Tanong ko. Hindi ka ba nasasabik sa piyesta? Hindi. Pare-pareho lang naman taon-taon. Pero kasi, namiss kong makasama ang buong pamilya. Napangiti ako sa sinabi niya. Pareho pala kami. Kapag kumakain kaming magkakasama, madalas si Tito Bernard ang source ng saya. Dati pa man ay siya na talaga ang kumbaga life of the party. Kwento rito, tawa roon, parang walang puwang para sa katahimikan. O Kaloy, sabi niya minsan, ang tagal mo na rin hindi nakakauwi rito. Dito ka na lang din kaya magbakasyon. Tingnan natin, Tito. Si Tita Cynthia ay ngumiti lang. Si Fel naman ay hindi tumitingin kahit kanino. Kinabukasan, simula na ng kapiestahan. Unti-unti nang nagsidatingan ng mga bisita at ibang kakilala sa bahay namin. Puno na ng kamustahan at tawanan. Kinagabihan, biglang nag-iba ang itsura ng baryo. May ilaw na nakasabit sa bawat poste, mga bandang tumutugtog sa barangay hall, at may ingay na parang kayang lunurin ang kahit na anong katahimikan na iniisip. Nasa loob pa ako ng bahay nang marinig ko ang boses ni Fel. Kuya Kaloy, tawag niya. Pasama naman ako sa barangay hall. Nood tayo ng banda ron. Lumingon ako at hindi ko napigilan ng mapalunok dahil sa kanyang itsura. Sanay ang baryo sa simpleng bihis. Sanay ako ron. Pero si Fel, hindi na. Naka-short siya ng denim at naka-crop top. Sanay na sanay sa bihisan ng kabiasnan. Mukha siyang galing sa ibang lugar. Yung mga lugar na hindi kailangang magpaliwanag kung bakit ganito ang suot. Kung bakit ganito kataas ang kumpiyansa sa sarili. Tahimik lang siya. Parang walang pakialam sa mga matang susulyap sa kanya. At doon ko unang naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Isang pakiramdam na hindi ko dapat maramdaman, Miss Hart. Sigurado ka ba? Tanong ko at pilit na kinalma ang sarili. Maraming tao doon. Okay lang. Sanay naman na ako. Naglakad kami papunta sa barangay hall. Sabay sa agos ng mga tao. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang distansya. Hindi sa pagitan namin, kundi sa pagitan ng kung sino ako dati at kung sino ako sa sandaling yon. Sa ilalim ng ilaw, mas malinaw ang lahat. Mas dikit ang mga katawan ng taong sumasayaw. Tumabi kami sa gilid. Oh, hindi ka ba sasayaw? Tanong ko para lang may masabi. Hindi, mas gusto ko munang manood. Tumango ako at doon ko napansin ang sarili kong hindi na nanunood ng banda. Hindi ko siya hinawakan, pero nahuli ko ang sarili kong tumitingin sa kanya. May biglang dumaan malapit sa amin at nabangga siya. Bigla ay nadikit ang katawan niya sa akin. Kakaibang kilabot ang gumapang sa aking katawan nang maramdaman ko ang malambot niyang balat sa akin. Sorry kuya, hindi ko sadya. Nabangga kasi ako nung lalaki. Sabi niya na para bang nahihiya. Okay lang. Pinilit kong ibaling ang tingin ko sa entablado. Pero parang mas malakas pa rin ang tibok ng dibdib ko kaysa sa drum ng banda. Tumagal pa kami ron.
Hindi ko na maalala kung kailan eksaktong nagsimula ang pag-inom. Basta ang alam ko, may kanya-kanya na kaming bote ng alak sa aming mga kamay at ang banda ay parang lalong lumakas habang kami naman ay unti-unting nawawala sa sarili. Kung kanina ay nahihiya pa kaming sumayaw, ngayon ay sobrang magkadikit na kami habang sumasabay sa kanta. Hanggang sa lumayo na kami sa gitna ng barangay hall. Napunta kami sa bandang likuran nito, malayo sa ilaw at sa mga tao. Kaming dalawa lang sa madilim na parting yon, nakasandal sa pader. At hindi tinitigilan ang kanyang mga labi, siguro dahil sa alak. Ano man ang dahilan, hindi pa rin kami tumanggi sa paanyaya ng aming mga katawan, Miss Hart. Kinabukasan, gumising akong sobrang bigat at sakit ng ulo. Ngunit kahit gaano pa katindi ang hangover, malinaw na malinaw sa akin ang alaala ng nangyari sa pagitan namin ni Fel kagabi. Salamat ha, Kaloy, sabi ni tita habang nagsasali ng kape. Buti na lang sinamahan mo si Fel kagabi. Nalasing pa naman. Napatingin ako kay Fel. Hindi siya tumingin pabalik. Okay lang, tita. Sagot ko at pilit na diretso ang boses. Wala pong problema. Tumawa siya na parang gumaan ang pakiramdam. Salamat pa rin. Ikaw na rin ang parang kuya niya dito, sabi naman ni Tito Bernard. Parang bumigat ang loob ko sa salitang yon. Tumangulang ako. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat, ang tiwala nila o ang kasinungalingang nakaupo sa pagitan naming tatlo. Pagkatapos kumain, ay lumabas na si Tito Bernard para tumulong sa pag-entertain ng mga bisita. Si Tita Cynthia naman ay naiwan sa kusina, habang si Fel ay dumiretso na sa kwarto niya. Ilang sandali pa ay palihim ko siyang sinundan. Hindi dahil may balak ako, kundi dahil may kailangang linawin. O baka yun lang ang dahilan na sinabi ko sa sarili ko, Miss Hart. Nasa may pinto na siya, nakasandal sa dingding at parang hinihintay ako. Mukha kang gulong-gulo, sabi niya nang walang ngiti at walang kakaba-kaba. Fel, huminga ako ng malalim. Kagabi, normal lang yun. Putol niya agad. Matanda na tayo. Hindi na natin kailangang gawing komplikado pa. Napatingin ako sa kanya. Pero, magpinsan tayo. Sarkastiko siyang napatawa. Ano naman, hindi na uso yan ngayon. Tahimik akong tumayo ron. Parang ako lang ang may dinadalang bigat. Wala akong pake kung anong isipin mo, sabi pa niya, at wala rin akong balak na baguhin ang nangyari. Kinagabihan noon ay mas naging maingay at mas maraming taong lasing. Hindi ko na balak uminom. Hindi ko na rin balak lumabas. Sa loob ng bahay ay tahimik ang lahat. Si Tito Bernard ay nasa labas, habang si Tita Cynthia ay maagang pumasok sa kwarto. At ako, Miss Hart, muling natagpuan ng sarili sa tapat ng pinto ni Fel. Bago pa man ako makakatok, bigla na itong nagbukas. Oh, nandito ka? Tanong niya nagulat. Ngunit imbis na sumagot, mabilis ko siyang hinila papasok ng kwarto at siniil ng halik. Nang magsara ang pinto sa likod ko, isang bagay na namang alam kong mali, pero pinili ko pa ring maulit. At hindi pa ako nadala sa kasalanang yun, Miss Hart. May isang kasalanan pa palang nakaamba sa aking pintuan na naghihintay ng pagkakataon. Naghihintay na pagbuksan. Umalis si Fel kinabukasan ng hapon na yon. Kasama niya ang iba pa naming mga pinsan at may lakad daw sa sentro ng baryo. May planong uminom, mga planong hindi ko na tinanong. Si Tito Bernard, gaya ng inaasahan, nasa labas na naman pagsapit ng dilim. May tagay, may tawanan, at may mga kwentong paulit-ulit lang taon-taon. Sa loob ng bahay naman, naiwan kami ni Tita Cynthia. Tahimik ang gabi. Wala nang ilaw na kumikislap. Nasa mesa siya, nagbabalat ng prutas na parang walang iniisip. O marahil ay sanay lang siyang magmukhang ganon. Hindi ka pa ba magpapahinga?
Tanong niya nang mapansing naroon pa ako. Hindi pa po, maaga pa naman. Sagot ko sa kanya. Tumango siya at saglit na katahimikan na naman ang pumagitna. Ilang taon ka na nga pala, Kaloy? Tanong niya na parabang bigla lang naalala. 20. Huminto ako sandali. 8 na po. Ganun ba? Abay, hindi ka ba nagkakanobya? Napangiti ako. Wala pa po. Hindi rin kasi ako nagtatagal sa isang lugar at kung saan-saan pa nadidistino sa trabaho. Napatango lang siya. Habang nakatingin sa kanya, hindi ko namamalayang napapatitig na pala ako. Doon ko napansin ang mga bagay na dati hindi ko binibigyang pansin. Kung paano niya itaas ang manggas ng damit habang naguhugas ng kamay. Kung paano maingat ang mga kilos niya. Parang laging may iniingatang hindi mabasag. At doon ko unang inamin sa sarili ko na maganda si Tita Cynthia. Hindi mo maiisip na nasa late 40s na to. Sa kanya nga talaga nagmana si Fel. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya nang mapansin na nakatitig ako. Napaiwas ako ng tingin at napakamot sa ulo. Pasensya na po, tita. Nadala lang sa ganda nyo. Natawa siya sa sinabi ko. Ikaw ha, para kang tito mo. Magaling mang bola. Natawa na lamang din ako sa sinabi niya. Nang gabing yon, hindi ko alam pero hindi maalis sa isip ko ang imahe ni Tita Cynthia. Ang kanyang paraan ng paggalaw, pagngiti, at maging ang amo ng kanyang mukha. Alam kong mali, Miss Hart, pero hindi ko rin magawang pigilan. Kinabukasan, aligaga pa rin ang lahat. Nagpasama si Tita Cynthia sa akin sa may parang storage room ng bahay at may kukuning mabigat. Sana pala ay umayaw ako noon. Sana ay iba na lang ang ipinasama ko sa kanya. Dahil nang makapasok kami, may dim light ng nagsisilbing ilaw. Biglang nataranta at napayakap si tita sa akin nang may tumakbong daga sa sahig. Dahil sa gulat ay nahapit ko ang bewang niya. Nanigas ang katawan ko sa posisyon namin. Maging siya ay napatigil at tila napagtanto kung gaano kami kadikit. Tumingila siya ng kaunti at nagtagpo ang mga titig namin. Ewan ko kung imahinasyon ko lang, ngunit kita ko ang kaparehong liyab na nararamdaman ko sa kanyang mga mata. At bago pa namin mapigilan, ay nagtagpo na ang aming mga labi. Kinarga ko siya at inupo sa lumang lamesa malapit sa amin. Pilit niyang pinipigilang huwag gumawala ang mga daing sa kanyang bibig. Sa loob ng espasyong yon, 2 tao ang nangahas gawin ang bagay na ikakasunog ng kanilang mga kaluluwa. Hinihingal at pawisan kami pagkatapos. Mabilis kaming nag-ayos ng aming mga sarili na para bang walang nangyari. Maya-maya ay narinig namin ang tawanan sa labas. Mga yabag, ang boses ni Tito Bernard. Mabilis naming kinuha ang pakay namin kung bakit kami napunta ron at nagmamadaling bumalik ng sala. Matapos yon ay mas lalong lumakas ang sigaw ng aking konsensya. Tinatanong ko ang sarili ko kung paano ko nagawa yon, Miss Hart. Dumating ang araw ng pagtatapos ng piyesta. Sabay-sabay kaming nagsimba nung gabing yon. Kasama ang mga pinsan at ibang mga kamag-anak para magpasalamat at humingi ng tawad. Ngunit ako, hindi ko alam kung may kapatawaran pa ba ang mga kasalanang nagawa ko. Paulit-ulit ang mga salita ng pare tungkol sa kapatawaran, sa pag-iwas sa tukso, sa pagpili ng tama kahit mahirap. Hindi ko na nga maalala ang buong homilya. Ang malinaw lang sa alaala ko ay ang bigat sa dibdib ko. At ang pakiramdam na parang ako ang pinatatamaan ng padre. Maya-maya ay tumayo ako. Tito, mag-excuse lang po ako saglit. Bulong ko. Tumango siya. Lumabas ako sa gilid ng simbahan papunta sa likuran. Doon sa bahaging hindi naaabot ng ilaw. Nagsindi ako ng sigarilyo at huminga ng malalim. Napalingon ako nang makarinig ng mga yabag. Si Fel. O bakit ka sumunod? Ngunit hindi siya sumagot.
Sa halip ay mas lumapit pa siya sa akin. Dapat ay umatras ako o bumalik ako sa loob, sa ilaw, sa upuan ko. Pero tulad ng mga gabing nauna, nanatili ako, Miss Hart. At sa likod ng banal na lugar na yon, nagawa naming ulitin ang kasalanang nasimulan namin. Natapos ang piyesta na tila ay kahapon lang nagsimula. Pagkatapos noon ay bumalik ang baryo sa dati nitong anyo. Parang walang nangyaring dapat alalahanin. Umalis si Tito Bernard kasama ang pamilya niya kinabukasan. May mga yakap sa labas ng bahay. Mga pangakong babalik ulit sa susunod na taon. Mag-iingat ka, Kaloy, ha? Sabi niya sabay tapik sa balikat ko tulad ng dati. See you ulit sa susunod. Tumangulang ako at hindi ko na kayang magsalita. Si Tita Cynthia ay ngumiti. Tahimik at eksaktong tulad ng asawa niya. Walang bakas ng anumang kasalanang ginawa. Si Fel naman ay hindi na lumingon pa. At marahil, iyon na ang pinakamalinaw naming paalam. Ilang araw matapos noon, Miss Hart, bumalik na rin ako sa trabaho. Walang nakaalam sa nangyari. Walang nasirang pamilya. Hindi ko alam kung kamusta na sila ngayon. Ngunit ako, nandito pa rin dala ang bigat, hindi dahil nahuli ako, kundi dahil alam ko at sobrang linaw pa sa alaala ko ng lahat. May ginhawa na hindi ko sila nasira, ngunit may kakaibang guilt. Guilt kung bakit ko iyon nagawa. Sana lang kapag nagkita-kita kaming muli, magawa ko ng tumanggi, Miss Hart, at magawa ko ng ituwid ang mali. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagsubaybay hanggang dulo ng aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Kaloy.